Magandang umaga. Ako si Yuzi Licerio at ito ang aking lecture, Trope Mo, Trope Ko, para sa mga estudyante ng malikhaing pagsulat. Simulan natin sa pag-introduce ng trope ng ibang mga manunulat. Halimbawa, si Chuck Berry Pascual, ang trope niya ay tagalabas. Ang tagalabas sa panitikan. Ito naman si Sir Oming Rodriguez, lagalag. Itong si Eman Dumlao, ang trope niya para sa MA ay panagot laya. Samantala sa kanyang disertasyon, yung tawak. Sa paglikha ng sarili mong trope, maganda yung gumamit ng pun at neolohismo. Maghugpong ka ng dalawang salita. Halimbawa nga si Dumlao, yung kanyang panagutlaya, yun ay pananagutan tsaka kalayaan. So sa panulaan, ang Makata ay mayroong pananagutan sa kanyang bayan, sa kanyang mambabasa, sa sangkatauhan, pero meron din siyang kalayaan, yung kalayaan ng form, yung kalayaan ng sining mismo. Kaya yung panagotlaya, iyon yung kailangan balansehin ng isang Makata. Itong inimbento kong isa, ang tawag ay buntis. Dahil nagsasuggest ako doon sa isa kong estudyante, baka klase nyo. Buntis, di ba? Madalas ito ay yung pagbubuntis, yung pagdadalang tao. Pagdadalang tao nga eh. Ibig sabihin, tinitingnan natin ito bilang joyous occasion, magandang bagay. Pero, yun ay ating taken for granted, pinapalagay natin na ito nga ay masayang pangyayari. Pero doon sa babae, doon sa buntis, ito nga ba ay welcome. So yun yung boon. Pero siya rin ay nagtitiis dahil ang pagiging buntis ay mapanganib, ang panganganak ay mapanganib, ang pagkakaroon ng anak ay mapanganib sa kanyang kalusugan, sa kanyang sitwasyong pinansyal, kung siya ay mabuntis, mabuntiis, at abusive yung kanyang pamilya, yung kanyang asawa, magsisilbing bitag yung kanyang anak para hindi siya makaalis dun sa sitwasyon na iyon. Kapag iniwan niya yung kanyang anak sa kanyang abusadong asawa, siya pa yung masama, halimbawa. Mas madali sigurong isipin ano yung trope kapag isinalungat natin ito. Isalungat natin ngayon yung trope sa ibang bagay para matulungan tayo na mabigyan ito ng definisyon. So ano yung pagkakaiba ng trope? Halimbawa, sa tema. Okay, yung tema mo, mapanganib ang pagbubuntis sa mga babae. O kaya, ang buhay ay random. Isipin mo, ano ba yung thesis mo? Isipin natin yung thesis ng isang estudyante. Sabi niya, hindi kailangang physical ang isang pangyayari para ito ay maging traumatiko. Sanay tayo, halimbawa, yun nga, abusadong asawa, o kaya gera, o kaya aksidente. At para sa atin, iyon yung nag-uukit sa utak ng kalungkutan. Yan, ang trauma ay sugat. Ang trauma ay sugat. Pero alam natin na mayroong mga bagay, pero alam natin na hindi kailangan pisikal para manakit. Hindi kailangan pisikal para manugat. Hindi kailangan pisikal para mag-iwan ng trauma. Yun yung kanyang thesis, yun yung kanyang tema. Ang pagkakaroon ng trauma na ang sanhi ay di physical. Pero ano yung kanyang trope? Yun nga, yung figure. Ito yung paulit-ulit na lumalabas sa kanyang obra. Yung kanyang tema, yun yung kanyang gustong sabihin. Ang trope din ay iba sa paksa. Ang paksa mo, maaari ay pagbubuntis o di kaya ay revolusyon, pero ang iyong trope ay yung duwag. Ang trope, kung gayon, ay iyong paulit-ulit na imahen o figura sa iyong koleksyon, sa iyong nobela, sa iyong koleksyon ng dula, sa iyong screenplay, sa iyong koleksyon ng mga tula. Nakikita mo, ito lagi yung binabalikan mo. Prufrock and other observations ni Eliot, paulit-ulit halimbawa yung fog, yung evening, yung street, ikumpara natin ito doon sa ideya ng motif sa musika. So, di ba sabi ni Fantine, come to me, cold let the night is fading. Pagkatapos, si Eponine, bigla, my own pretending he's inside me. Aha, magkatunog. Bakit? Bakit? Tinamad lang ba yung composer? Hindi. Yung dalawang eksena na yon binaghuhugpong ng parehong tunog dahil meron silang relasyon. Ano yung relasyon?
mamamatay na si Fantine at ngayon, alam natin na pagkatapos ng On My Own, made-deadball din si Eponine. Gayon din na si Fantine, hindi niya na makikita si Cosette at hindi niya manaramdaman yung pagmamahal ng anak niya. Ito rin, realization ni Eponine na hindi naman talaga siya ever mamahalin o minahal ni Marius, na friendzone siya. Kaya yun nga, deadball si Fantine, si Eponine, made-deadball din. Pero, yung parehong tunog, maririnig natin ulit sa finale nung susunduin ni Fantine si Jean Valjean. Mamamatay na si Jean Valjean, pero yun din yung sandali ng kanyang redemption. Kasi nga, to love another person is to see the face of love. Minahal ni Jean Valjean si Cosette. Siya ay maramot, pinakitaan siya ng kabutihan nung kaibigan niyang pare. Binago niya yung kanyang buhay para kay Cosette. Ganon din si Eponine ay martir ng revolusyon. Minahal niya si Marius, kaya niya nakita yung mukha ng Diyos. Kaya sa dulo, andun sila, nagwawagayway ng watawat. May darating na bagong umaga para sa kanila. Kung gayon, hindi na lang trahedya yung nangyari kay Fantine, hindi na rin trahedya yung nangyari kay Eponine. Ito ay kwento hindi pala ng pagkalugmok, kung hindi ng muling pagsilang. Yun yung sound. Yung sound, yun yung motif. Paulit-ulit na tunog na makikita mo sa buong musical. At gayon din yung iyong trope ay paulit-ulit na imahen na ginagamit mo. Ito siguro ay paborito mong talinghaga sa iyong mga tula. The Love Song of J. Alfred Prufrock, ang linya. And indeed, there will be time to wonder, do I dare and do I dare? Pagkatapos, sa Portrait of a Lady, my friend, you do not know, you do not know. Gagamitin mo yung trope na yon pag pareho yung gusto mong iparating, parehong mood, parehong tema. Siguro ang tanong ngayon ay, paano mo malalaman kung ano ang trope mo? Simple lang, basahin mo ulit yung mga nasulat mo na. Kailangan mayroon kang kaunting distansya. Kaya nga ito ay ginagawa ng mga gumagawa ng thesis o ng disertasyon. Suriin mo, ano bang uri ng bida ang lagi mong ginagamit? Anong figura ang paulit-ulit? Kunyari, henyo. Kunyari, duwag, o kaya anong sitwasyon, anong eksena ang lagi mong binabalikan. Yung laging may ganito, kahit na misteryo yung sinulat mo, kahit na sci-fi, kahit na romance, laging merong eksena ng pagkalimot. Ang trope mo pala ay pagkalimot. Kung mayroong ang manunulat bilang manghihilom, ang manunulat bilang adik, ikaw naman ang manunulat bilang kumakalimot. Aktibong kumakalimot. Forgetting. Maganda rin, isipin mo, anong ideya ang pinaka-produktibo? Ibig sabihin, meron kang mga gawa na sinukuan mo na lang, pero meron kang mga ginawa na hindi mo binitawan kahit gaano katagal, gaano kahirap isulat, kasi kinakatawan ng isang elemento sa gawang iyon ang nais mong paglaruan. Kaya nasabi na natin, balikan mo ang iyong mga naisulat. Kung marami ka na nasulat, pwede kang gumamit ng mga instrumento ng digital humanities. Huwag LLM. Huwag mo sabihin, ito yung aking koleksyon ng mga tula, 100 tula, sabihin mo doon sa LLM, ano yung trope ko? Kung ano-ano sasabihin nun sa'yo. Ito kasi, halimbawa, yung mga instrumento tulad ng Voyant o kahit ng TextStat, word counter lang to. Walang artificial intelligence. Makikita mo, paulit-ulit yung apoy sa mga sinulat ko. Puro pagsasapakan o kaya variasyon sa karahasan yung ginagawa ko. Ngayon, ang pinakamainam talaga dito, pabasa mo sa kaibigan mo. Kasi siya ay tao. Huwag kang gagamit ng LLM. Pero pag gumamit kasi ng DH, minsan masyado ka wala kang distansya no? Hindi mo makita yung grand na bisyon. Dahil nga, ikaw yung nagsulat, masyado kang malapit sa material. Yung kaibigan mo, kilala ka, and then kapag binasa niya yung likha mo, sabihin niya, tama, itong si Francisco talagang mahilig sa tsundere, mahilig sa adultery. Kaya kailangang magdesisyon. Pag meron ka lang nasulat, pag isa o dalawa pa lang yung maikling kwento mo, o 5 pa lang yung tula mo, baka wala ka pang makitang pattern na paulit-ulit. Masyado pang shallow o makitid iyong swimming pool. Hindi ka tuloy makasisid. Pero bakit pa? Ano ba yung silbi ng pagkakaroon ng trope? Siyempre, tayo ay mga akademiko at nais nating magdagdag sa
kolektibong karunungan ng universidad. Kaya kailangan natin tugunan ano yung gap. Kung halimbawa, itong trope na ito ay nagamit na ng ibang tao, kunyari yung matanda na madunong ay nagamit na ng ibang tao, o di kaya yung syudad bilang bida ay nagamit na ng ibang manunulat, ano ba yung idinadagdag mo? Ano yung contribution mo? Ano yung maliit na tweak mo na magbibigay ng isa pang butil ng karunungan sa tambak ng karunungan na mayroon na tayo. Sa ganitong paraan din, nalulugar mo ang sarili mo sa tradisyon. Halimbawa, si Sir Oming Romel Rodriguez, natagpuan niya yung trope ng lagalag mula Epico hanggang OFW kay Wilfrido Vertusio doon sa voice tape. So yung sila ang umalis sa kanyang bayan at yun din yung asawa ng narrator ng voice tape ay umalis sa kanyang bayan. Pareho silang lagalag. And then si Sir Oming sa kanyang long distance, meron siyang version noong karanasan ng mga OCW, mga OFW na link doon sa kwento ni Vertusio, pero mayroon ding evolusyon, dagdag, pagkakaiba, uniqueness. At pareho pa sila ng politika. Kinikritika nila yung nangyayari sa Pilipinas na ginawang polisiya ang pag-export ng mga tao at paglagay sa kanila sa panganib at pagsira ng mga pamilya na iniwan. Sa ganitong paraan na oorganisa mo ang iyong obra. Kumbaga, syempre hindi naman tayo lahat, puro doktor yung gagawin kong bida. O kaya, laging meron akong aso na smart ass. Si David Kelly, halimbawa, isa siyang executive producer, no, showrunner, sa dulo ng kanyang mga nilikhang palabas, sa series finale ng kanyang mga nilikha, laging may kasal. Ganon sa Picket Fences, ganon sa Ally McBeal, ganon sa Boston Legal. Eh kasi bakit? 'Di ba yung kasal, 'di ba dalawa nga lang daw yung ending ng mga dula anyway. May mamamatay o mayroong ikakasal. Ang ibig sabihin ng mga trahedya na may mamamatay ay dahil malungkot ang buhay at ito ay walang pinatutunguhan. Samantala, pag may kinakasal kasi 'di ba, ang iniisip mo, magkakaroon sila ng baby. Ibig sabihin, nagagapi ng buhay ang kamatayan. So yung trope ng pagpapakasal, iba-ibang uri ng show, ang Picket Fences, kahit yung Ally McBeal at saka yung Boston Legal, ay magkaibang uri ng palabas kahit na sila ay lawyer show. Pero yung motif, yung trope ng kasal, naroon kay Kelly at yun yung nagbibig kiss sa kanyang tatlong palabas at sa iba pa niyang mga nilikhang palabas. Sa ganitong paraan nga, nasasabi mo, ano yung contribution mo? Kasi lumilikha ka sa pagpili ng trope, ikaw ay lumilikha. Kung saan, wala pa, ikaw ay para kang Diyos, no? Sinabi mo, let there be light, o kaya, kawawa naman tong lalaki, gawa natin ng babae. Ano ibig sabihin nito? Halimbawa, dito sa libro ni Ervan Abrahamian, ang pamagat ng kanyang libro ay Khomeiniism. Kasi nga, ang nangyayari, sinasabi, sa kanluran, na mga fundamentalista lang naman yung mga leader ng Iran at sila ay walang coherent na political na bisyon. Pero dito sa librong to, argumento ni Abrahamian na hindi religyoso actually si Khomeini, kundi anti-kolonyal, anti-imperialista at siya ay merong rasyonal na bisyon ng politika. Yung mga pangyayaring ganito, yung mga isyong ganito, yung mga suliting ganito, kumbaga iyon ay mga dots o between. And then, nang inimbento ni Abrahamian yung konsepto ng Khomeiniism, nagkaroon ng constellation. Ganon din sa iyong paggawa ng trope na ito yung mga dots. Connect, ikaw yung trope mo yung connect the dots. At sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga dot, nagkaroon ng drawing. Ano ba halimbawa yung connection ng lamang at saka ng voice tape ni Vertusio? Wala hanggang sa kinonekta sila, dinrawingan sila ni Romel Rodriguez ng lagalag. Mas mabuti na yung masyadong malawak kaysa yung masyadong makitid. Kasi kapag masyadong malawak, pwede namang pakitirin. Pero pag masyadong makitid, mahirap masyadong palawakin. Kaya halimbawa, yung manunulat bilang mangingibig, anong uri ng mangingibig? Manunulat bilang stalker, manunulat bilang tsote. Samantala, yung CUEZ Eliserio bilang true, masyadong makitid. Pero ang kailangan nating siguraduhin ay ito ay bago. Ito nga kasi yung contribution mo eh. Ito yung pinupunuan mong gap.
Ay tanong mo sa sarili mo, sino yung bida mo? Ano siya? Siya ba ay manghihilom? Siya ba ay outcast? Siya ba ay scapegoat? Siya ba ay Gen Z? Siya ba ay tamad? Halimbawa yung tamad, maraming uri ng tamad. Yung tambay, tamad. Pero yung mga eredero, yung mga nagmana ng napakalaking pera, ano ba man tinatrabaho nila? Wala naman eh. Nakaupo lang sila sa puwet nila. Meron lang silang Amerikana, tsaka VP for Organizational Affairs. Pero sila din ay tamad. Hindi kailangan ano yung paborito mong talinghaga sa tula. Pwede, ano yung paborito mong figure of speech? Baka hindi ka nagme-metaphor. Ito, kahit anong uri ng genre ng panitikan, pwede mo itanong, ano yung karanasan na nais mong galugarin? Pagiging ina? Anong uri ng ina? Pagiging anak? Anong uri ng anak? Diba si Ma'am Gaying merong paano tumula ang isang ina? Kasi yung ina, doon sa kanyang koleksyon, gustong tumula. Pero kailangang unahin yung pag-aalaga ng anak. Ngayon naisip mo na, oh sige, ito ang trope ko. Ang trope ko ay ang manunulat bilang berdugo. Ngayon, gagawa ka na ng tala-angkanan, yung genealogy. Ito nga yung pag-trace ng paggamit ng trope na iyon, gagamitin mo, pero ginamit na yun ng iba. Ito na yung paglingon mo, pagbasa mo sa kasaysayan ng kultura ng Pilipinas. Kaya itanong mo, ano yung mga kultural na teksto na gumamit na ng trope mo? Hindi kailangang likhang papanitikan. Pwedeng kanta, pwedeng pelikula. Kaya yung isang estudyante ko, ang kanyang trope ay adik, sabi ko sa kanya, pakinggan niya iyong kanta ni Willie Garte na bawal na gamot. Kailangan mo tandaan, kailangan mong tukuyin paano naging iba yung paggamit mo ng trope sa trope nila. 'Di ba? Si Sir Rene, halimbawa, yung kanyang koleksyon ng mga sanaysay, personal. Ito yung nangyari sa akin nung bata ako, kinakaya ko yung tatay ko. Nakikinig kami sa radyo. Ano ang pagkakaiba ng personal mo sa personal ni Rene Villanueva? Kasi nga kailangan ilugar mo yung sarili mo sa tradisyon ng kulturang Filipino. Wala kaming pakialam kung ikaw ay paranoid tulad ni Pinchon. At madagdag ko lang, wala rin siya pakialam kung ikaw ay paranoid tulad niya. Kaya simulan mo sa oral na panitikan at tapusin mo sa kasalukuyang taon. Basa ka ng mito, magbasa ka ng epiko, manood ka ng influencer. Tingnan mo yung mga bagong meme. Ito yung mga pagmumulan. Oral na panitikan, pasyon, awit at korido, panitikan ng revolusyon. Sabi ni Bonifacio, paalam na ina, nanay yung Espanya. Kaya ikaw, yung bida mo ay Gen Z na gusto nang magpa-emancipate mula sa kanyang nanay. Huwag kakalimutan nga yung mga tinuturing nating basura, TikTok, Reels, popular na musika, meme, tsaka yung iba pang kultural na teksto, balita, dokumentaryo, syempre, pinakamahalaga, kasaysayan. Lahat yan ay mga teksto na maaari mong pagsalukan. Ito ay isang dambuhalang balon, napakalalim ng kulturang Filipino. Pwede ka rin kumonsulta sa iba't ibang diskurso, filosofiya, si Padre Ferriols. Di ba siya? Nagsisimula yung enkwentro sa banal sa pagmumuni. Pagkatapos pwede mo ikabit yon kay Jose Lacaba na yung tingin ng tingin sa bituin nakatapak ng tae. Ang trope mo ay pilosopo. Basahin mo din psikolohiya, syempre, Virilio Enriquez, yung mga kasama niya sa psikolohiyang Pilipino, pakapa-kapa. Pwede yun, ano? Ang pagsusulat bilang pagkapa. Sa ganitong paraan, masurpresa mo yung sarili mo, baka magulat ka, pareho pala kayo ng trope ni April Boy Regino. Diba sabi niya, di ko kayang tanggapin. Magandang ehersisyo to, no? Pambutas ng ego, malaman mo hindi ka pala original. Pero yun din, maisip mo, ano pa ang magagawa ko para maging original? Tingnan natin, halimbawa, no? Ang manunulat bilang chismoso. Kaya yung sa sinauna, umaluhokan. Sa modernong panahon naman, yung mga text ng text. Diba? Sabi nga nila, kaya nagka-EDSA 2 dahil sa text. Ikaw naman, ang manunulat bilang troll. O yung figura mo ay troll. Ang pagsusulat bilang trolling. Tingnan natin halimbawa si Sisa. Diba? Meron kasing pelikula, Sisa. Sa'yo naman, figura mo, ang lalaking baliw. Hanap ka, narinig mo, tatay mo kumakanta. Basil Valdez, sino ang tunay na baliw? Sino ang dakila? Samantala, sa kontemporanyong Pilipinas, nariyan yung issue ng MH. Ngayon gusto ko lang klaruhin na kapag may sakit sa isip ang isang tao, wag nating sasabihin may MH siya. Lahat ng tao ay may MH kasi lahat ng tao ay may kalusugang mental. Lahat ng tao, lahat ng Pinoy ay may
kalusugang physical, PH. Kailangan MHP, mental health problem. Pag meron siyang sakit sa isip, pag siya ay depressed, pag meron siyang psychological na disorder, siya ay may MHP, hindi meron siyang MH. Kaya ang iyong likha, itong lalaking baliw, ay pagsalba sa bigong nakaraan. Kasi nga, di ba, itong si Sisa ay trahikong figura. Pero hindi. Pwede mo sabihin, yung pagkabaliw ni Sisa pala ay pagkonekta sa mas malawak na uri ng kamalayan. At yun yung gagawin mo dito sa lalaking baliw mo. Ngayon, anong gagawin mo kapag naunahan ka na pala? Malamang magbalik ka ng truth. Hindi na pala bago eh. Para kasi itong kritisismong panliteratura. Kaso ikaw yung parehong kritiko at manunulat. Maganda, gawin mo sa ibang manunulat yung ehersisyo. Kumbaga, basahin mo yung koleksyon ng ibang writer, kaibigan mo, tapos tignan mo, ano yung paulit-ulit na figura niya? Ano yung karanasang nais niyang galugarin? Ano yung paborito niyang talinghaga? Kaya gawin natin to. Kunyari ako si Pascual, no? Chuck Berry Pascual. Figura niya, nawawala. Saan natin to pwedeng i-connecta? Siyempre, yung dakilang nawawala, si Crispin. Samantalang si Basilio, nakita pa ni Sisa sa ending, kaya nga siya nagbalik sa katinuan. Si Crispin, hindi niya na nakita ulit. Nariyan din, di ba? Yung gawa ni Ricky Lee. Kabilang sa mga nawawala, isa sa paborito kong maikling kwento. Hindi kami titigil hanggang hindi lahat ng nawawala ay nababalik. Ano si Mitch Valdez. Pagkatapos, yung ginawa ni Duwalhati Bautista, Desaparecidos. Yun yung trope mo. Yung trope ko, halimbawa, sa disertasyon ko, karahasan, patayan. Nakolekta ito doon sa aking libro na Apat na Putok. Yung libro ko na Ang Hari ng Maikling Kwento, ang trope nun ay mga dakilang tao. Ironiko, mga dakilang tao sila sa mata nila, pero dun sa mga kwento, sila ay mga takot, duwag, failure, bigo, kawawa. Isuma natin. Una, kailangan historical lang yung perspektibo. Pangalawa, ito ay kailangang Filipino. Galugarin mo ang kasaysayan ng kultural na produksyon sa Pilipinas, hanapin mo yung tradisyon na iyong kinabibilangan, silang mga katulad mo ay interesado din sa figura na ito. Pangatlo, kailangan mayroon kang bagong inaampag. Kailangan meron kang twist doon sa nagamit ng trope. Isang magandang paraan sa paggawa ng bago ay yung pan o neologismo. Halimbawa, doon sa isa kong estudyante, ang kanyang thesis, yung naranasan mo bilang bata na trauma, mumultuhin ka pa rin hanggang sa ikaw ay matanda na. Kaya ang suggestion ko sa kanya, trope ay batanda. Bata, matanda. Batanda. O kunwari naman, gusto mong sumulat ng mga nakakatawang karanasan mo sa pagta-travel mo, pwedeng ang trope mo ay biyahehe. Baka gusto mong sumulat ng nobela tungkol sa panganib ng ultra-processed food. Halimbawa yung French fries. Kaya ang trope mo, pataytas. Pero hindi mo kailangan talagang gumamit ng neologismo. Meron akong estudyante, ang kanyang trope ay nostalgia. Kailangan lang niyang sabihin ano yung pagkakaiba ng kanyang nostalgia doon sa nostalgia, halimbawa, na ginamit ng mga Marcos para makabalik sa kapangyarihan. Fake nostalgia nga daw yun, sabi ng isang ekonomista. Pero ang nostalgia ay longing for a mythological past. So yun na ay peke, nilikha, hindi naman totoo. Kaya ang sabi ko lang sa estudyante ko, paano ka gagawa ng nostalgia na hindi mapanlinlang? Sa ganitong paraan, na ilulugar mo yung sarili mo sa tradisyon ng kulturang Filipino at gumagawa ka ng bago. Yun na lamang, trope mo, trope ko. Ang imahen ay nilikha ng Google Gemini.